Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa likod ng mga kaguluhan sa ibayong dagat, personal na tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang ang kapakanan ng ating mga kababayan na naapektuhan doon, pati na rin ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ang Pangulo na may pusong umaaksyon para sa bayan, ipinag-utos sa lahat ng mga ahensya na siguraduhing ligtas ang mga Pinoy na apektado sa gulo ng Middle East. Mahigpit din na binabantayan ng Pangulo ang economic impact nito sa Pilipinas, kabilang na ang remittances na lubhang maaapektuhan ng mga paggalaw ng pandaigdigang merkado. Pero sa likod nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng langis at krudo sa bansa na inaasahang aabot mula 50 or rather 50 hanggang 60 days. Nakahanda rin ang pamahalaan kung sakaling lumala ang tensyon at umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Kabilang sa paghahanda ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga sektor na lubhang maaapektuhan, kagaya ng transportasyon, agrikultura at pangingisda. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter kung kakailanganin. Isa rin sa opsyon ni Pangulong Marcos Jr. ang kausapin ang liderato ng Senado at Kongreso na mabigyan siya ng kapangyarihan upang mabawasan ang excise tax sa produktong petrolyo bilang emergency measure lamang. Sa huli, nananawagan ang Pangulo sa government agencies at sa mga pribadong sektor na magtipid sa paggamit ng enerhiya sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Safety first for our people. They are in constant contact with our embassy staff. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan, para pagbigyan tayo ng kahit counting windows, ready na tayo para mailabas na kagad sila. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri sector, and for fisher folk. So we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines and what are the interventions that the government can take up. Pilipinas at South Korea lumagda ng kasunduan na naglalayong patatagin ang estratehikong ugnayan ng dalawang bansa. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang paglagda ng kasunduan. Kabilang dito ang kasunduan sa larangan ng depensa, Veterans Affairs, agrikultura, kalakalan, pamumuhunan, intellectual property, digital at cultural cooperation, pagsasanay sa wikang Korean sa mga paaralan at police cooperation. Tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa ugnayang pandagat, kalakalan at pamumuhunan at people-to-people exchange, kabilang na ang pangangalaga sa mahigit 70,000 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa South Korea. Inaasahan din ang mas malaking pakinabang mula sa Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Nagkaroon din ng palitang pananaw sina President Marcos Jr. at President Lee hinggil sa isyung pangrehiyon at pandaigdig katulad ng South China Sea at Korean Peninsula at ang pagtaguyod sa international law lalo na sa usaping pandagat. Malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Liza Marcos si President Lee kasama si First Lady Kim Hae-kyung
sa kanyang unang state visit sa bansa bilang Pangulo ng South Korea. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mahalagang ambag ng South Korea sa modernisasyon sa sandatahang lakas at Coast Guard, pagpapaunlad ng industriya ng shipbuilding at semiconductor, at mga infrastruktura katulad ng Pangil-Bil or rather Pangil-Bay Bridge. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Sec, good morning po. May nagpo-propose po na Yusek, na i-consider yung 4-day work week after ng directive kahapon ni Pangulong Marcos na magtipid sa kuryente yung mga government offices. Suportado ba ito ng palasyo? Sa ngayon po ay maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito napag-uusapan. On other topic, Yusek, sabi kahapon ni Congressman Suntay, hindi raw serious yung threat ni VP Sara kay Pangulong Marcos. And para some sort of ma-justify yung kanyang premise, nagbigay pa nga siya ng, excuse me, ng premise na nagbunga ng matinding pagbati ko sa kongresista, particularly coming from doon sa mga kababaihan. Mhm. Ganyan po talaga ang maaaring maging opinyon ng isang abogado sa isang kliyente. Dito po, total ang pinag-usapan dito po ay ang buhay ng ating Pangulo, ni First Lady, at idagdag na rin po natin ang dating House Speaker, Martin Romualdez. Hindi seryoso sa kanyang pananaw ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Alam po natin ang kaibahan ng grave threats sa murder, grave threats sa homicide, grave threats sa physical injuries. Ang grave threats, ito po ay sumasaklaw sa pagbabanta na gawan ng isang krimen, ang isang tao, ang kanyang honor o ang kanyang property. It involves threatening another person with infliction of crime in the person, in the honor and the property of that person being threatened. Seryoso po, kahit biro o hindi biro, ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Kung sa ibang tao, o sabihin na natin, doon sa mga nagsasabing hindi seryoso ang mga salitang, patain mo ang isang tao kapag, or I will kill you if, kahit ano pa ang kondisyon niyan, nandoon ang pagbabanta, nandoon ang pag-create ng fear and anxiety in the person being threatened. Nandoon ang intimidation. Kung sa pamilya kaya nila ito gawin, tumawag ang isang tao at sabihin, I am imagining myself killing you. Hindi ba sila
mate-threaten? Nasasabi lamang nila ito dahil hindi sila ang na-threaten. At patungkol sa sinasabi na naging usapin patungkol sa kababaihan, unang-una po, ang pag-i-imagine o pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito naisisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Yusek, bilang babae ba, na-offend kayo? Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic, at may titulo bago sa kanyang pangalan. Kung nagkataon na ang lalaking ito ang nagsalita ay nasa isang kanto, nakahubad, at sinabihan ng isang babaeng naglalakad, na ini-imagine ko kung anong ginagawa ko sa iyo kasi ang ganda mo. Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up. Yung apology from Congressman Suntay, will that be enough? Nagawa niya na eh. Consummated na po. Nakita na po natin kung ano ang nasa isip niya, kung paano siya mag-isip, at kung paano siya magkilos kung mayroon siya nakikitang magandang babae. Siguro mas maganda pong itanong niyo yan, lalo na Alvin, itanong niyo yan sa wife ni Congressman Suntay. Sunod po na katanungan, Ivan Mayrina, Gemmy 7. Balikan ko lang po yung nagaganap na hearing. Ikalawang araw po ngayon ng Justice Committee hearing on the determination of sufficiency in substance. Have you had the chance to talk to the President on his thoughts sa itinatakbo ng proceedings sa Justice Committee? Hindi po namin ngayon napag-usapan personally dahil kahapon po nakita niyo po kung gaano po ka-busy po. Nagkaroon po talaga ng special cabinet meeting as early as 9 o'clock in the morning kahapon. At yung pong pagpapatawag ng Pangulo na isang press con ay biglaan din po yun dahil kinakailangan niya pong mag-ulat sa ating mga kababayan. So sa ngayon po ay hindi po namin napag-uusapan ang patungkol sa hearing sa Committee on Justice regarding sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Mr. Claire, how closely is the President watching the proceedings? Or would you say, is he very much interested in the outcome? Or is he indifferent since, as you've been saying, he would like the process to take its course? Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon,
at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot, managot. Hanggang dun lamang po. Salamat po. Sunod na tanong, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, lumusot na po sa komite sa Kamara yung anti-political dynasty bill. Pero may ilang mambabatas na binawi yung kanilang suporta, umatras sa co-sponsorship. Dahil hindi sila sang-ayon dun sa bersyon na ipinasa. Actually, ang sabi ni Congressman Erice ay nambobola lang si Presidente na priority measure itong anti-political dynasty bill. Ano pong reaksyon ng Malacanang? Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Ma'am, nabanggit niyo po dati na nag-usap si Presidente at si ES Recto doon sa posibleng mga probisyon na laman nitong bill na ito. Ano po ba yung gustong ma-achieve ng Presidente at ginawa niyang prioridad itong anti-political dynasty? Katulad nung aking sinabi, yung pinakahuling LEDAC meeting po, yung po talaga ang inuna niya na gusto niya po itong maipasa. At natuwa nga po siya na umaandar po ito at nung nag-report nga po si si Senator Riza Ontiveros na nagkakaroon na ng public consultation, ang nais lang po talaga ng Pangulo ay mapabilis. At kung ano ang pinakamagandang batas para sa anti-political dynasty bill or rather law, yan po ang nais ng Pangulo. Kasi po, nabanggit po ba siya kung anong level of consanguinity? Wala pa po at pinag-aaralan kung second or fourth. O depende po yan sa magiging version. Ang Pangulo naman po ay pag-aaralan kung ano ang pinakamainam na version at total naman po ay manggagaling ito sa Kongreso. So kapag ka po ito nabuo at naipasa po sa Pangulo, yan po ay pag-aaralan. Para po sa waling katanungan, Chona Yu, DZRJ. Yusek, kahapon sabi ni Presidente he wants to reduce the excise tax sa petroleum products. What is the ballpark figure that he's looking at? Nung napag-usapan po ito kahapon, wala pong napag-usapan kung gaano kalaki, kung gaano kababa. Basta ang gusto lamang po niya sana ay magkaroon po siya ng power, pero temporary lamang po ito. At sa panahon po na ganito, na biglaan po may nangyayaring ganitong hidwaan, kinakailangan din po tayo makaagapay sa ating mga kababayan, lalo kung sobrang taas po ng presyo po ng krudo. Ma'am, magkano po yung reduction na gusto niyang ibawas? Wala pong napag-usapan kahapon at makikinig naman din po siya sa mga economic team kung ano yung pinakamaganda po na reduction rate. And what will happen to the programs kung ipatupad nga itong reduction na sa excise tax, yung mga programs na funded na kinukuha doon sa excise tax? Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Habulan po na katanungan, Is Romero, Philstar. So Yusek, related doon, pero di ba meron na pong train lower in there's a certain period na umabot yung threshold ng oil price, pwede nang isuspend. So apparently the President does not view it as sufficient to mitigate the impact of the potential shocks caused by the Middle East. Kasi meron na po nasa train na po yung pwedeng mag-suspend when a certain period, during a certain period umabot yung oil price. Sa huli natin pong pakikipag-usap, ang sabi po sa atin kapag ka po nag-lift or nag-suspend po ng excise tax ay dapat po 2018 to 2020. So sa ngayon po ay hindi po siya umiiral kaya po ninanais po ng Pangulo na magkaroon ng panibagong batas para po mabigyan siya ng authority na ma-reduce ang excise tax. So since siya mismo nang hingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Okay, salamat po. Another follow-up, Ivan Mayrina, GMA7. Pahabol lamang po.
nabanggit ninyo nitong nakaraan na sa linggong ito maaaring maglabas ng desisyon ng Pangulo patungkol sa train law. Ay, sorry, sa ICI. Mm. Meron na ho ba kalagitnaan na po ng linggo? Malamang po dahil kahapon po ay nakausap din po natin ang OES at ang sabi natin kailangan po na magkaroon na po ng aksyon itong week na po na to. So magkakaroon nga po. We confirm that there will be a decision within the week. Yun po ang plano na sinabi sa akin. Salamat po. Wala na pong katanungan. Balik na po sa USEC. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at President Lee Jae-myung nagharap sa isang pulong upang paunlarin ang ekonomiya ng dalawang bansa. Mas maraming trabaho, mas masiglang kalakalan, at mas maraming investors. Ilan lamang iyan sa maaasahan ng mga Pilipino sa ginanap na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Korea ngayon. Matapos ang magiliw na pagtanggap ni Pangulong Marcos Jr. kay South Korean President Lee sa unang araw ng kanyang visit, nagkaharap muli ang dalawang leader sa isang pulong na naglalayong pandayan ang mga plano upang paunlarin ang ekonomiya ng parehong bansa. Ayon sa Pangulo, mas mapapalalim pa ang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa tulong ng mga nilagdaang kasunduan sa pagpapaunlad ng mga industriya ng shipbuilding, nuclear energy, aerospace, critical minerals, supply chain, retail at health and wellness. Maliban dito, tiniyak din ng Pangulo na mas pinapaganda pa ng pamahalaan ang business climate ng bansa upang manghikayat ng mas maraming investors. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakahandang sumuporta ang pamahalaan sa mga negosyong nais mamuhunan sa bansa at magbigay ng maayos na trabaho sa mga Pilipino. Dahil nais ng Pangulo na mas madaling makapag-invest sa ating bansa, mas pinagaan ang requirements para sa mga investors. Dinagdagan ang suporta sa mga kwalipikadong programa. Ginawang mas simple ang sistema sa pagbabayad ng buwis at marami pang iba. Pilipinas at Korea magkaakibat sa mas mabilis na pag-unlad ng negosyo at higit sa lahat para sa mga mamamayan nito. Mulit-muling pinapatunayan ng pamahalaan ang paninindigan nitong iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Magtuod, flyover, Davao City, bukas na muli para pabilisin ang biyahe ng mga motorista. Ang pagbubukas ng flyover ay alinsunod sa malinaw na utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang mga nakabinbin na infrastructure projects. Kung noon ay 30 minutes ang biyahe mula sa bayan ng Maa tungong Magtuod, ngayon ay nasa 15 minutes na lang. Inaasahang mapapagaan ng nasabing flyover ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway. Nabinbin man ng 4 na taon ngayon ay maayos ng madaraanan ng mga motorista ang Maa Magtuod flyover. Ito ang sinigurado ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Mas magaan na daloy ng trapiko para umusad ang progreso at mas maginhawang biyahe para sa mga komunidad. Iyan ang hatid ng double time na trabaho ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino. At bago tayo magtapos, kababaihan, hindi dapat ginagawang paksa ng malaswa na pananalita. Let us end the culture of objectifying women. Ang kababaihan ay ginagabayan, inaangat, ginagalang, at hindi ginagawang paksa ng walang malaswang pagpapantasya na ipinagmamalaki pa sa publiko, na dapat pa raw na ituring na compliment kapag ginawan ng kalaswaan sa isip ng isang lalaki. At dapat pang ipagpasalamat ito ng isang babae. Nabubuhay tayo sa lipunang kumikilala, gumagalang,
nag-aangat at nagbibigay lakas sa kababaihan. Hindi kami babae lang, babae kami. This is empowering women to empower all women. Happy Women's Month po sa lahat ng kababaihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.